Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps, dito sa harap nyo, meron ako ritong material na native guava. So napabayaan to mga paps ng sobrang tagal, kaya kung makikita nyo, nagkaroon na ng reverse taper dahil po yan sa wire. Tapos nawala na yung forma. So yung last video ko nito, meron yung branches dito sa part na yan. Tapos medyo nakadistribute na yung apex na yan. Ngayon, kung makikita nyo naman, nag-dieback yung mga hindi masyadong nadidiligan. Hindi siya masyadong nadidiligan, kaya nag-dieback yung mga material, yung mga branches na iba. So ngayon, iniisip ko na i-workshop to. So subukan ko ulit kung ano yung maganda. So ayan mga paps, kung makikita nyo, napakahaba po nitong trunk niya. Tapos walang branch dyan kahit isa. Tapos nandito na lahat siya, umpukan yung mga branches dito sa apex na part. Ngayon naisipan ko na gawin na lang siyang literati. So medyo nahihirapan ako kung ano yung gagawin ko. Kung gagawin ko pa rin siya yung dating style na dito ay medyo may cascading. Tapos dyan yung apex. So ngayon ang plano ko, tatanggalin ko na to dito, puputulin ko siya dyan sa part na yan, tapos ito na lang yung magtutuloy. So plano ko siyang gawing literati style kasi napakahaba po nito. Tapos yan, hanggang dito lang yung may branch. So puputulin ko na yan dyan. So hindi na ako mag-iisip pa ng iba. Susubukan ko na ikat na yan, yung taas na yan, magbaback to zero po. So mga paps, ito na po siya. So dito po siya galing, tinanggal ko, yan na lang po ang natira. So naisipan ko na gawing literati style. So nagagandahan po ako sa kanyang forma, sa movement ng branch na to. So yan ang magiging leader. Ito po yung natanggal ko. So magandang material po ang native guava kasi fruiting po ito, fruiting tree, tsaka hardwood talaga siya. Yung trunk niya, branches, matigas. Kaya hindi basta-basta nabubulok. Kaso nga lang po, ang guava na material ay magastos po sa tubig. So, kailangan po nito ng laging nadidilig. So, isang araw lang na hindi mo siya madilig, lalo pa po river sand, yung kanyang medium ay malalanta po kaagad. Kaya mayroon talagang bibigay, mamamatay na branch. So ito pong pinagputulan ko mga paps, malaki. Lalagyan ko po nitong wood glue. Stickwell po ito, yung brand. Lalagyan ko ng wood glue para hindi po mabulok at maghilom po siya kaagad. So itong idea na ito mga paps ay nakuha ko rin sa mga ibang nagbobonsai. Kasi mahirap dito sa atin yung healing paste para sa halaman. Kaya ang ginagamit ay itong stickwell. So kung meron po kayong ibang alternative, pwede rin naman. So ayan na po siya mga paps. Ang susunod po nito, wiring na. I-wire ko na siya doon sa desired na position itong mga branches. So bago ako magwa-wire mga paps, babawasan ko muna yung dahon niya para mag-encourage po siya ng bagong shoots, mga panibagong dahon, at saka hindi na rin makaharang doon sa wire natin. Babawasan ko muna yan, yung mga old leaves. Tatanggalin ko muna mga paps. Titira ko lang po yung dulo para sure ball na hindi siya magda-dieback. Kasi pag walang dahon, yan yung kadalasan sa halaman na nagda-dieback eh. So ayan po mga paps, at tinanggal ko na yung mga dahon na iba, lalong-lalo na yung mga medyo may katandaan na, yung mga matured na dahon. Ngayon iwa-wire ko na siya gamit po itong
parang 2 mm yata to or 1.5 mm. So depende po yan sa branches na i-wire natin kung anong size ng wire na gagamitin. Kasi kung kaya niya po i-bend, so yun po yung dapat na wire. So usually po kung gaano kalaki yung branches, ganon din po kalaki yung wire na ginagamit. So ayan, so mag-uumpisa na po ako mag-wire. Ito po ay literati style. So ang gagawin ko mga paps, ano yun, yung parang laging magkasama, dalawang branches, isang wire. Hindi na pinuputol yung wire. Tapos pag mag-wire po tayo mga paps, iwasan din natin na madaanan yung nodes para naman yung paglalabasan ng mga dahon at sanga ay libre din mga paps, hindi rin siya mahirapan maglabas ng sanga. So lahat po mga paps ng branches iwa-wire. So ayan po mga paps, at naka-wire na yung mga branches. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron akong hindi winner dito na isa. Sa tingin ko kailangan tanggalin pero mamaya na mga paps titingnan natin. Yung wire din mga paps hindi ganun kahigpit kasi maliliit pa yung branches. Malaki pa yung i-expand nila yan. So mabilis pong magiging tight yung wire natin kung higpitan na kagad natin. So yan na po siya. Ngayon ibibend ko na siya. Susubukan kong ilagay sa pwesto, dahan-dahan lang para hindi mag-crack mga paps. So maiiwan yung branches na iba. So tatanggalin ko na talaga itong isa na to. Healthy sana siya pero nakakasagabal po siya sa kanyang design. So pag malalayo mga paps yung nodes, ang ginagawa ko ay binibend ko ng todo para mapalapit ng konti yung nodes. So ito mga paps ay walang sinusunod na rules, freestyle lang po ito. So hindi ko po ito kinukumpara doon sa mga master natin na talaga namang bihasa na masyado sa pagbobonsai, dahil sila po ay talagang matagal na. So ito po ay gawang baguhan pa rin mga paps. Titingnan lang natin kung ano yung maganda para sa ating paningin. Tapos ganoon na po siya. So yun na po ang itsura niya mga paps. Ito po ay native guava. Ayan po, dati mayroon siya dyang foliage. Ngayon yan na lang po ang natira.
So, parang windsweep na literate style. Ayan po ang itsura niya. Ito po yung back. So, maliliit pa yung branches niya pero at least ay distributed na. So, hihintayin ko na lang po yan na lumaki at magkaroon ng mga panibagong shots para sa susunod na wiring or styling. So, yan lamang po sa ngayon mga paps. Native guava po na literati style na medyo windsweep na rin mga paps. So, sana po ay meron kayong nakuha. Meron po akong na-share sa inyo. Ito po ay gawang baguhan pa rin at freestyle lang. So, yun lamang po. Once again po mga paps, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell at share nyo na rin para kahit pa paano ay mayroon tayong ma-encourage na mag-bonsai, na kahit mga baguhan pa lang o gusto pa lang matuto, sana maka-inspire ako na ako rin isang baguhan din. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.